Pero eto muna, umpisahan muna natin mga bossing. Ano po, dito kay Elon Musk. Aba, Mark, international yung Elon Musk. Hindi po, no? Kasama pa din po dyan, mga boss chief amo sir, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ba ang sabi dito? Elon Musk, suportado ang paghatid ni PBBM ng internet connection sa Mindanao. Kaya po patuloy na minamahal po ang ating presidente. Di po ba? Ronnie Talagtag at Jonathan Paharelyaga at Marin Rivera. Kaya po lalong minamahal ang ating Pangulo, mga kababayan. Kahit po yung kasulok-sulukan ng Pilipinas, gusto niyang marating ng advanced na teknolohiya po, mga bossing. Di ba? Elon Musk, suportado ang paghatid ni PBBM ng internet connection sa Mindanao. Di ba? Paano niyo sasabihin na ang Mindanao puro Duterte lang ang mga nandyan? Parang Bomalabs, no? Ayan po ang patunay, kaya po lalo minamahal ang ating Pangulo. Basahin ko Ipinakita ni tech billionaire na si Elon Musk ang kanyang buong suporta sa paghahatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng akses sa internet sa malalayong komunidad sa buong bansa sa pamamagitan ng Starlink project. Bakit po Starlink, mga bossing? Kasi po yung Starlink, nagkalat po yan ng napakarami na satellite. Ano po? Sa space, mga kababayan, mas madali po. Hindi po kagaya nung mga internet, kung ano po yung mga meron tayo, gumagamit ng linya. Di po ba? So, ang mangyayari po doon kapag kalinya, pagkahaba-habang paglaladlad ng linya, pagtatayo ng mga kung ano-ano pa ho. Hindi kagaya ng Starlink, mga bossing, nakapalibot na po sa mundo. Tapos, bibili ka lang nung pinakaparang radar ho, mga kababayan, tapos sasaga po. Tapos ibabato doon sa inyong mga internet, sa inyong mga cellphone, gadget at mga laptop. Kapag ka po buong Pilipinas, mga kababayan, may internet, ay naku po. Di buong Pilipinas din po tayo mapapanood. Hindi po maiiwan yung ating ibang mga kababayan. Di po ba? Hindi, sa internet mo na makikita lahat Madami kang kaalaman na matututunan sa internet ho, mga bossing. Di po ba? Ang Starlink ay satellite internet service ng SpaceX kung saan si Musk ang founder at CEO. At ito po yung Starlink, mga bossing, hindi na po masyadong kailangan nung tsetche-boretche o yung maglalatag ng mga linya sa ilalim ng tubig dagat. Mabilisan na lang po yan, mga kababayan. Kahit kasulok-sulukan pa ng Pilipinas, kayang-kaya pong abutin yan. Ibig sabihin lang ho nito, mga boss chief amo sir, na ang ating Pangulo ay wala ni isang iiwanan. Ang gusto po ng ating Pangulo, mga kababayan, lahat sabay-sabay nararating ng internet, kaalaman, no po, at karunungan, mga bossing. No, walang mahuhuli. Hindi porket mga taga Mindanao kayo, hindi kayo kasali sa aking proyekto. Hindi porket mga taga Davao kayo, hindi kayo kasali sa aking proyekto. Yan ang tamang leader ho, mga kababayan. No? Hindi ho kagaya nung, ayaw nyo sa amin, bahala kayo sa buhay ninyo. Madalas ho nating mga naririnig yan, mga boss chief amo sir, doon sa lagi hong mga kumakalaban sa ating Pangulo. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, nung pagkaupo po, ano po ang mga unang proyekto niya? Davao. Di ba? Pamamahagi ng mga titulo ng lupa doon sa mga magsasaka, pagsasaayos ng kanilang mga daanan, kalsada, at pagsasaayos ng mga patubig sa Davao ho, mga bossing. Naalala nyo si Baste hindi pumunta doon sa mga inauguration niyan? Kasi masama ang loob Di ba? Imbis na kami ang purihin ng mga taga Davao, napupuri pa yung kalaban namin. Di ba? Imbis na maging masaya yung Baste Duterte, mga bossing, hindi ako attend dyan. No, bitter. Kung ako ho, ang mayor nyo dyan sa Davao, wag mo nang asamin, Mark. Baka ipatumba ka lang.
Hindi, kung ako lang ho, mga kababayan, ang mayor o magme-mayor dyan, tapos makikita ko, naku, etong proyekto ng Pangulo, eh, makatutulong to sa kababayan ko. Aba, masaya ho ako. Magiging masaya po ako bilang isang pinuno o mayor nung lugar namin. Kasi yun naman ang trabaho natin, di ba? Yun naman ang gusto natin. Ang mapaigi, gumanda ang buhay, mapadali ang buhay nung mga kalugar mo. Pero yun ha, pinahalata nila na bitter sila. Tuloy ko pa ho ito. Sa kanyang X account, ni-repost ni Elon Musk ang balita tungkol sa pagbisita ng Pangulo sa Marawi City kamakailan. No? Starlink Internet enables access to digital education. Totoo po yan, mga kababayan. Kung mapapansin nyo, yung mga kabataan, yung mga pamangkin, mga apo ninyo, yung mga 3 taon, 4 na taong gulang, naku, mga Inglesero ho. So, di ba? Panigurado ako, kada isang bahay, no? Merong isang Ingleserong bata. Kayang sabayan, mas magaling pa sa ating mag-English. Yung anak ko, naku, ang daming alam. Pero, kasabay na din ho nito ang pag-limit ninyo doon sa kanila ho, mga kababayan. Siyempre, kailangan nyo pa din palabasin ng lansangan yung bata. Di kagaya nating mga batang 90s. Ano po? Talaga namang maliliksi ang ating mga katawan dahil sagana po tayo doon sa mga tumbang preso, talagang lumalakas ang ating katawan. Diba? Just Monet? Kailangan meron pa din pong patnubay ng magulang. Pero totoo yung sinasabi ko, di ba? Yung mga kabataan, yan, mga pamangkin nyo, inaanak ninyo, apo ninyo, halos karamihan sa kanila, Inglesero. Alam nila yung hindi natin alam. Di ba? Sabi ni Chris Rose, ano na mga DDS? Di lang si Trump, si Elon Musk naman niya yun. Iyak, ayaw nila nito. So, ang gusto nila makita, bumagsak ang gobyerno ng Pilipinas. Sabi pa dito, personal na inahatid ng Pangulo at sinaksihan ng pagkakabit ng mga Starlink Internet kit na sa mga temporary learning space sa Barangay Sorsogon sa Gonsongan sa Marawi noong June 23. Ang mga TLS facility na ito ay magsisilbing mahalagang educational hub para sa mahigit 720 na mag-aaral at mga paaralan na nawasak noong 2017, Marawi Siege. Biruin mo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, muling itinataguyod po, muling iniaangat po. Pagkatapos ng mga digmaan, yung mga dyan ba yung mauti, kung di ako nagkakamali, di ba? Hinayaan na lang ng ganun. Eto, sabi ng Pangulo, hindi pwedeng hahayaan lang natin ganyan yan. No? Kailangan i-rehab natin yan, ibalik natin, ibigay natin sa kanila kung ano yung naibibigay natin sa mga taga Luzon, sa mga taga Visayas, taga Mindanao, sa mga Mindanao din. Di ba? At hindi pwedeng malimutan itong Marawi. Di ba? Yan ang tamang presidente. Wala pong maiiwan. No, kumbaga, no left behind. Ika nga ho, mga kababayan nyo, iba talagang kapag hindi natin kaalyado yan. Ayaw sa atin yan. Iwan ka. Di ka kasali. Masaklap pa, gagantihan ka pa. Di ba? Kapag ayaw mo sa kanila.